Pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho, unti-unting iniunat ni Emily ang kanyang mga braso mula sa pagkakaupo. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang headphones, tanda ng pagtatapos ng kanyang shift bilang isang customer service representative sa isang kilalang e-commerce company sa Maynila. "Uuwi ka na ba?" tanong ni Chloe Parker, isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, habang may ngiti sa kanyang labi. Ngumiti si Emily habang isinakbit ang kanyang bag sa balikat. "Oo, Chloe. Kailangan ko pang bumili ng gamot para kay mama. May sakit siya sa puso, kaya hindi pwedeng maantala ang pag-inom niya ng gamot." "Sayang naman. Akala ko sasama ka sa amin magsangyap. Minsan lang naman ito," sabi ni Chloe, bahagyang nakakunot ang noo pero may lamang pa rin sa boses. "Pasensya ka na talaga, Chloe. Pero hayaan mo, babawi ako sa susunod," sagot ni Emily sabay akbay kay Chloe, na bahagyang natawa. Nagpaalam na si Emily at tinungo ang elevator. Habang pababa, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa perang ilalabas niya para sa gamot. Alam niyang mahal ang gamot na kailangan ng kanyang ina, ngunit para kay Emily, walang halaga ang pera kung para naman ito sa kalusugan ng kanyang mahal na ina. Handang gawin ni Emily ang lahat para sa kanyang pamilya dahil lubos niya silang minamahal. Nang bumukas ang elevator, mabilis na lumabas si Emily at tinahak ang daan patungo sa pinakamalapit na batika. Pagkatapos niyang mabili ang gamot, agad siyang pumunta sa sakayan pauwi. Ngunit habang naglalakad, bigla siyang napahinto nang marinig ang isang mahinang pagsitsit mula sa di kalayuan. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Pinili niyang huwag pansinin ito at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit muli siyang napahinto nang maramdaman niyang may humawak sa laylayan ng kanyang damit. Agad niyang ibinaba ang kanyang tingin at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang dalawang batang lalaki na nakangiti sa kanya. Napansin niyang magkamukha ang dalawa, kambal pala sila. At sa mga sandaling iyon, isang bagay ang pumasok sa isip ni Emily, ang gwapo naman ng mga batang ito. "Can you help us?" tanong ng isa sa kambal na nakatayo sa kanyang kaliwa. "We're lost," dagdag ng isa pang bata na nasa kanyang kanan. "Nawawala kayo. Nasaan ang mommy't daddy nyo?" tanong ni Emily, halatang nag-aalala. Kumibit balikat ang batang nasa kanan bago yamakap sa hita ni Emily. Samantala, ang isa naman ay marahang hinawakan ang kanyang kamay at pinisil ito. Hindi napigilan ni Emily ang ngumiti dahil sa inosenteng kilos ng dalawa. "Hindi nyo ba alam kung nasaan ang inyong mommy at daddy?" tanong ni Emily, habang dahan-daang lumuhad sa harap ng kambal upang makausap sila ng mas maayos. Sabay na umiling ang dalawa, halatang nag-aalangan. "Okay, sige. Bago ko kayo tulungan, gusto ko munang malaman ang mga pangalan nyo," sabi ni Emily na may mahinahong ngiti. "I'm Noah. And I'm Paul. We're twins," sagot ng isa, na sinundan ng pagtango ng kanyang kapatid. "Okay, Noah and Paul. Gusto kong maging tapat kayo sa akin, ha? Tumakas ba kayo sa mommy at daddy nyo? Kung oo, saan nyo sila iniwan?" tanong ni Emily nang maingat, upang hindi sila matakot. "It's Paul. Kasalanan ni Paul kung bakit kami nawawala," sagot ni Noah, sabay turo sa kanyang kapatid. Bumaling si Emily kay Paul at tinignan ito ng may pag-unawa. "Totoo ba ang sinasabi ni Noah?" tanong niya, na may bahagyang pag-aalala. Bahagyang tumango si Paul, sabay baba ng tingin. "Yeah, that's true," mahinang sagot nito. Ngumiti si Emily nang may lamang. "Ayos lang iyon, Paul. Alam kong hindi mo naman sinasadya. Huwag kayong mag-alala, nasa mabuting kamay kayo. Tutulungan ko kayong mahanap ang mommy at daddy nyo. Okay ba yun?" tanong niya, sabay haplos sa balikat ng isa. Sabay na tumango ang kambal, at tila nagkaroon ng tiwala sa kanya. Naglakad-lakad sila upang hanapin ang mga magulang ng dalawa. Subalit, makalipas ang ilang minuto, wala pa rin silang natagpo ang bakas. Dahil dito, naisipan ni Emily na dalhin ang kambal sa estasyon ng pulis, kung saan mas malaki ang tsansa nilang mahanap ang mga magulang ng mga bata. Pagdating nila sa estasyon, agad na iniulat ni Emily ang sitwasyon. Nawawala ang mga batang ito. Baka po may nag-report na naghahanap sa kanila, paliwanag niya sa pulis. Nako, wala pa pong naire-report na nawawalang bata, sagot ng pulis matapos tingnan ang mga ulat. Pero ma'am, pwede naman silang manatili dito habang naghihintay tayo ng balita. Salamat po, sigurado akong ligtas sila dito, tugon ni Emily na may pasasalamat. Ngunit biglang sumingit si Paul. What?
Iiwan mo kami dito, tanong nito, halatang nagulat. Don't leave us here, Mommy, dagdag ni Noah, na nagpatingin kay Emily nang may pagtataka. Mommy, bulong ni Emily sa sarili, halos hindi makapaniwala. Tinawag ba talaga siyang, Mommy? Bakit? Ngayong araw lang sila nagkita, at imposible namang siya ang ina ng mga ito. Wala nga siyang kasintahan, paano pa kaya magkakaroon ng anak? Bakit mo ako tinatawag na Mommy? Noah, tanong ni Emily, halatang naguguluhan ngunit may lamang sa boses. Because you're beautiful, agad na sagot ni Noah na may inosenteng ngiti. Napailing si Emily, pilit na nagpapaliwanag. Noah, hindi ako ang mommy mo, okay? May mga magulang kayo, at hindi ako iyon. Naputol ang usapan ng magsalita si Paul, na may bahagyang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Pero aalis ka na ba? Bahagyang napabuntong hininga si Emily bago sumagot. Kailangan kong umalis. May mga magulang kayo na naghihintay sa inyo. Huwag mo kaming iwan dito, please, pakiusap ni Noah habang mahigpit silang nakahawak sa braso ni Emily. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Emily ang gagawin. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, naaawa siya sa dalawa, ngunit alam niyang hindi niya maaaring iuwi ang mga bata dahil baka siya'y makasuhan. Napabuntong hininga siya ng malalim at tumingin sa pulis na kausap niya. Sir, pwede ko po ba silang pansamantalang iuwi? Lakas loob niyang tanong. Pasensya na po, ma'am, pero imposible iyon. Hindi niyo po sila anak. Ipinagbabawal po yan, sagot ng pulis, na labis na ikinalungkot ng kambal. Bumitaw si Paul sa pagkakahawak kay Emily at lumapit sa pulis. Please, police officer, magbe-birthday na po kami, sabi nito na halos umiiyak. Bahagyang napangiti si Emily sa determinasyon ng bata. Mako-contact niyo po ako, sabi niya sa pulis habang ibinibigay ang kanyang numero at impormasyon. Matapos ang maikling pag-uusap, lumabas na sila sa police station. Tuwang-tuwa ang kambal, halatang masaya sa desisyong sumama si Emily sa kanila. Tumatalon-talon pa ang dalawa habang naglalakad sila sa kalsada. Mommy, I want that, sabi ni Paul habang itinuturo ang nagbebenta ng cotton candy. I want that too, Mommy, dagdag naman ni Noah. Kahit naguguluhan pa rin, tinupad ni Emily ang hiling ng mga bata. Bumili siya ng isang malaking balot ng cotton candy at iniabot ito sa dalawa. Hati na lang kayo, ha? Malaki naman yan, sabi niya, habang pinagmamasdan ang kanilang masayang mga mukha. Habang kinakain ng dalawa ang cotton candy, kitang-kita ni Emily ang galak sa kanilang mga mata na parang ngayon lang sila nakatikim ng ganoong klaseng pagkain. Nang maubos nila ito, nagtungo na sila sa sakayan. Sumakay sila ng jeep at nagpahatid sa bahay ni Emily. Wow! I love this car, tuwang-tuwang sabi ni Paul habang lumulundag sa upuan. What do you call this? Tanong naman ni Noah, puno ng kuryosidad. Ah, jeep. Jeep ang tawag dito, sagot ni Emily na may bahagyang ngiti. Habang binabaybay nila ang daan pa uwi, hindi maiwasan ni Emily na mapaisip. Sa kabila ng gulo sa kanyang isipan, ramdam niya ang kakaibang saya na hatid ng dalawang bata. Talaga, may jeep din ang daddy namin. Pero hindi ganito kaganda, masiglang sabi ni Paul habang tinitingnan ang paligid. Ah, ganun ba? May jeep din pala ang daddy ninyo. Ang galing naman, tugon ni Emily na may ngiti, sabay tango. Mommy, gusto mo bang sumakay doon? Siguradong matutuwa ang daddy namin kapag nakita ka niya, ani Noah, puno ng sigla. Bahagyang umiling si Emily. Nako, imposible yata yan, Noah. Sige, behave muna tayo, ha? Nasa pampublikong sasakyan tayo, baka maistorbo natin ang ibang pasahero. Agad namang sumunod ang dalawang bata, tila naunawaan ang sinabi ni Emily. Naging tahimik ang buong biyahe, at makalipas ang ilang minuto, narating na rin nila ang kanilang destinasyon. Bumaba silang tatlo mula sa jeep at naglakad papunta sa bahay ni Emily, na ilang hakbang na lang ang layo. Pagpasok nila sa munti nilang tahanan, agad na sumalubong ang mama ni Emily. Sino ang mga batang yan, anak? Tanong nito, halatang nagtataka. Hello po, sabay na bati ng dalawang bata, sabay kaway na may masiglang ngiti. Sino sila, anak? Muling tanong ng mama ni Emily, habang nakakunot ang noo. Mama, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Pero bago yan, ito po ang mga gamot niyo, uminom na po muna kayo, sabi ni Emily habang iniabot ang supot ng gamot. Agad naman itong kinuha ng kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit.
Salamat, anak, sabi nito, puno ng pasasalamat. Mommy, siya po ba ang mama mo? Tanong ni Paul na ikinagulat ng mama ni Emily. Anong ibig sabihin nito? Emily, tanong ng mama niya, halatang naguguluhan. Nang makita ni Emily na papalapit ang bunso niyang kapatid, mabilis siyang nagsalita, Liam, laruin mo muna sina Paul at Noah, ha? Kakausapin ko lang si mama. Tumango si Liam at agad na inaya ang dalawang bata sa sala. Dinala ni Emily ang kanyang mama sa kusina upang maipaliwanag ang sitwasyon. Ikinwento niya na nawawala ang mga bata at wala siyang nagawa kundi isama sila sa bahay dahil ayaw nilang mawalay sa kanya. Hindi kaya makasuhan ka sa ginawa mo, anak, tanong ng mama niya, halatang nababahala. Iniisip ko rin po yan, mama, pero nakausap ko naman ang mga pulis. Ibinigay ko na po ang contact information ko kung sakaling hanapin sila sa akin. Pero mama, alam nyo ba? Tinawag nila akong mommy. Halos atakihin ako sa puso kanina nang marinig ko yun, sabi ni Emily, bahagyang natawa sa huli. Hinayaan ko na lang po silang tawagin akong mommy. Sa totoo lang, wala akong ideya kung bakit ganun ang tawag nila sa akin. Ngayon ko lang naman sila nakilala, dagdag niya. Sa bagay, mga bata sila. Minsan may mga nasasabi silang hindi pinag-iisipan. Pero mukhang anak mayaman ang dalawang yan. Tingnan mo ang mga kutis nila, ang kikinis, ang puputi, at halatang alaga, sagot ng mama niya, na ikinatawa ni Emily. Kaya nga po hindi sila bagay dito. Sana nga hanapin na sila ng mga magulang nila, wika ni Emily, sabay buntong hininga. Pagkatapos mag-usap ng sandali, nagpa siya si Emily at ang kanyang mama na bumalik sa loob ng bahay. Hinanap niya ang magkapatid at natagpuan sila sa kusina, abala sa pagkain ng adobong paa ng manok. Napakunot ang noo ni Emily habang pinagmamasdan ng dalawa na tila sarap na sarap sa bawat nguya. Bahagya siyang nabahala dahil baka hindi angkop sa kanila ang ganitong pagkain. Ngunit sa halip na pigilan sila, hinayaan na lamang niya dahil halatang nag-e-enjoy naman ang mga ito. Masarap ba? Tanong ni Emily na may ngiti habang pinagmamasdan ang dalawa, parehong nakaupo sa iisang upuan. Napansin niyang magkamukha ang magkapatid, at kung may kaunting pagkakaiba man sa kanila, marahil ay nasa ugali na lamang iyon. Yes, mommy. Ang sarap-sarap po nitong chicken feet, masiglang sagot ni Paul, sabay kuya-kuy pa ng mga paa, tanda ng labis na kasiyahan. First time niyo bang kumain ng ganyan? Usisa ni Emily. Sabay na tumango ang magkapatid. Wala pong sine-serve na ganito sa house namin, tugon ni Noah na may bahagyang Simon gut. Our daddy is sensitive, mommy. Ayaw niya po kaming kumain ng ibang pagkain unless may permission niya, dagdag pa ni Paul. Tumango si Emily bilang tugon. Okay, pagkatapos niyan, tama na ha. Paniguradong malalagkit na kayo. Lilinisan ko kayo pagkatapos. Magbibihis lang ako sandali, okay? Okay, mommy, masayang sagot ng dalawa sabay thumbs up. Ngumiti si Emily at umakyat na sa kanyang kwarto upang magbihis. Pagbalik niya sa kusina, nadatnan niyang tapos na ang dalawa sa pagkain. Inaya niya ang magkapatid sa banyo upang linisin ang mga kamay at mukha ng mga ito. Matapos silang malinis, tinuyo niya ang kanilang mga braso at mukha gamit ang malinis na tuwalya. Mommy, ang ganda po ng house niyo, masayang sambit ni Paul, sabay lundag palapit kay Liam na noon ay nakaupo sa sofa. Huwag kang tumalon, Paul, baka sumakit ang tiyan mo, malumanay na saway ni Emily. Sorry, mommy. Tara, laro ulit tayo, Kuya Liam, masiglang aya ni Paul sa bunso ni Emily. What did I tell you, Paul? Tanong ni Emily habang nakapamewang sa harap ng bata. Follow our mommy, Paul, sagot naman ni Noah sa kanyang kakambal. Sorry, mommy, sagot ni Paul, sabay ngiti at pagpop-eye kay Emily. Magpahinga muna kayo, ha? Mamaya na kayo maglaro, kakain muna ako. Okay, paalala ni Emily. Okay, sure, mommy, sagot ng dalawa. Habang papunta si Emily sa kusina upang kumain, biglang nagring ang kanyang cellphone na nasa bulsa. Kaagad niya itong kinuha at nakita niyang unknown number ang tumatawag. Sa kabila nito, agad niya itong sinagot dahil baka ito na ang tawag na hinihintay niya. You must be Emily Austria, right? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Ako nga yun. Sino to? I am Michael Cervantes at ako ang daddy ni Paul at Noah. Tumawag ako para sunduin na sila. May I know your address?
Nang marinig yun ni Emily, kaagad siyang bumaling sa magkambal at masaya nang naglalaro ang mga ito kasama ang bunso niyang kapatid. Sandaling natigilan si Emily ng oras na iyon. Mariin siyang lumunok kapag kanan ay tuluyang sinagot ang nasa kabilang linya. "I-send ko na lang yung address ko sa inyo, Anya." "Thank you. By the way, kumusta sila?" Dam ni Emily sa boses ng lalaki ang pag-aalala. Ngumiti siya. "Maayos lang silang dalawa. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko naman sila." "Thank you again, Emily. Hihintayin ko yung address mo, at ito na ang pagpatay ng tawag." Bumantong hininga si Emily at pinadala na sa numero ng lalaki ang address ng bahay nila. Nakatanggap siya ng thank you message sa lalaki. Hindi na lamang yun pinansin pa ni Emily at agad nang kumain sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, saktong pagkatapos niyang kumain, isang katok ang narinig niya mula sa labas. Nagugas muna ng kamay si Emily bago nilapitan ang pinto. Nang buksan niyo ni Emily, bumungad ang isang matangkad at gwapong lalaki sa kanya. Nagpadagdag pa sa kagwapuhan nito ang suot nitong eyeglasses. "Hey, I'm Michael. Where are my kids?" Bungad agad nito sa kanya. "Daddy," sabay na sabi ng magkambal na bigla na lang sumulpot sa gilid niya. "My babies, come here, give me a hug," at lumuhad si Michael upang salubungin ang mga anak. Halos patakbong lumapit ang magkambal sa ama ng mga ito. Lindaworin nilang dalawa ng isang mahigpit na yakap ang kanilang daddy ng sandaling yun. Hindi mapigilan ni Emily ang mapangiti. Isa lang ang masasabi niya, ang sweet nila. "Thank God I found you." Mangiyak-ngiyak na anes ni Michael at binuhat ang dalawa sa magkabilang braso nito. "Thank you for taking care of my twins. Hindi ko alam ang gagawin ko kung ibang tao ang nakakuha sa kanila." "Thank you again, Emily. Pwede kang mag-request sa akin para naman mapalitan ko yung ginawa mo sa mga anak ko." "Hindi na, okay na sa akin na makita ang dalawa na nahanap na nila yung daddy nila." "Are you sure? Anything, Emily, ibibigay ko kahit anong gusto mo." Umiling si Emily. "Nako, hindi na po. Ayos na po yun. Wala naman po sa akin yung ginawa ko. Isa pa, naaawa rin ako sa kanila kaya inuwi ko na muna sila dito." "Daddy, is mommy coming with us?" Nakangusong tanong ni Paul sa daddy nito. Napakunot noon naman si Michael ngang marinig yun kay Paul. "What did you say, Paul?" "She's our mom, right?" Turo ni Noah sa dalaga. "You told us before that our mother is beautiful, Daddy." "She is so beautiful so she's definitely our mother," bungis-ngis pa ni Paul. Hindi alam ni Michael ang gagawin niya ng sandaling iyon. Nahihiya na siya kay Emily kaya naisipan na lamang niyang dalhin ang mga anak niya sa kotse pero laking gulat at nalamang niya nang biglang tumalon ng mga ito mula sa braso niya at bumalik kay Emily. "Hindi kami sasama kapag hindi kasama si Mommy," matigas na wika ni Paul at parehong humawak ang dalawa sa laylayan ng damit ni Emily na para bang walang balak ang mga ito na bitawan siya dahil sa higpit ng pagkakahawak ng mga ito sa damit niya. "Oh, I'm sorry for their behavior." Hindyang paumanhin ni Michael kay Emily kapag puwan ay lumuhad sa harap ni Paul at Noah. "Come on, we have to." Aya nito sa mga bata. "No Daddy, hindi kami sasama kapag hindi kasama si Mommy," nakangusong tanggi ni Paul. Hindi na alam ni Michael ang gagawin niya ngayon, wala na siyang alam kung paano pa niya mapapakiusapan ng anak upang sumama sa kanya. Naawa si Emily kay Michael kaya naman lumuhad siya sa harap ng dalawa at ngumiti sa mga ito. "Just follow your dad, okay?" Ayaw niyo naman sigurong magalit siya, di ba? "But Mommy, gusto namin nakasama ka," malungkot na wika ni Noah. Umiling si Emily. "I can't, Noah. I'm not your mother, okay? May sarili kayong ina at hindi ako yun. I'm just a stranger. Please follow your dad," pakiusap ni Emily sa dalawa. "Mommy ka namin Daddy told us so." Si Paul, hindi pa rin maintindihan ni Emily kung bakit patuloy siyang tinatawag ng mga ito ng Mommy. Malinaw naman na may ina ang mga ito dahil nandito ang daddy nila. Patuloy niyang pinakiusapan ang dalawa na sumama na kay Michael at hindi naman nabigo si Emily. Umiiyak pa ang mga ito habang naglalakad patungo sa kotse, pinagmasdan lamang ni Emily ang papalayong balto ng tatlo, at bago pumasok ang magkambal, kinawayan pa siya ng mga ito. Kumaway rin naman si Emily pabalik sa dalawa, at nang makapasok na sila, napakunot noo siya nang makitang naglakad si Michael pabalik. "May naiwan ka ba?" tanong niya nang makalapit ito. "Wala naman. Gusto ko lang mag-sorry ulit."
Hindi mo kailangang mag-sorry, Michael. Mga bata pa sila, at naiintindihan ko sila. Nga pala, nasaan yung mommy nila? Personal mang tanong yun, hindi pa rin napigilan ni Emily na ilabas yun sa bibig niya. Sandaling natahimik si Michael, at makalipas ang halos 1 minuto, nagsalita ito, patay na ang mommy nila. Namatay siya pagkatapos niyang maisilang ang magkambal. Sorry, Emily. Alam kong nangungulila sila sa mommy nila, pero sinusubukan ko namang magpakaama, ina sa kanila, eh. Napaawang ang mga labi ni Emily nang marinig yun sa mismong bibig ni Michael. Hindi niya magawang makapagsalita, tulala siya, at nang magpaalam si Michael sa kanya, hindi na siya kumibo. Pinagmasdan niya lamang ito habang papalayo, hanggang sa makasakay na ito sa kotse nito, at saka lamang bumalik sa realidad si Emily nang tuluyang mawala ang mag-aama. Kaya pala mommy ang tawag nito sa kanya. Patay na pala ang ina ng mga ito. Nakaramdam ng lungkot at awa si Emily sa tatlo. Ngayon, naiintindihan na niya sina Paul at Noah. Lumaki silang walang ina, at alam niyang hindi yun naging madali para sa kanila. Natagpuan na lamang ni Emily ang sarili niya sa loob ng kanyang kwarto habang emosyonal. Hindi mawala sa isip niya yung sinabi ni Michael sa kanya. Paano siya makakatulog nito? Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Emily, kapag kuwan ay mariing ipinikit ang mga mata, at hinayaan ang kadiliman na lamunin siya. Sorry, sir. Hindi ko po alam na nawala pala sila sa tabi ko. Sinubukan ko naman po silang hanapin, pero nabigo po ako. Sorry talaga, sir. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho ko dahil kailangan ko po ito. Umiiyak na pagmamakaawa ni Linda, ang yaya na hinir ni Michael para alagaan ang mga anak niya. Tumiimang panga ni Michael habang masamang nakatingin kay Linda. Hindi ako nagkulang na paalalahanan ka na huwag mo silang aalisin sa mga mata mo. I told you that many times, Linda. Nang dahil sa'yo, nawala sila, but thanks to Emily, she found them. Ayoko nang mangyari to, Linda. You're fired. Parang awa nyo na, sir. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Ako lang po ang inaasahan ng pamilya ko. Sandaling tiningnan ni Michael si Linda. Kalaunan ay ipinatong sa harap nito ang isang tseke na pinirmahan niya kanina bago pa man makarating si Linda sa kanyang opisina. Build a business with that money. Still not enough. Kinuha ni Linda ang tseke at mabilis na nagningning ang mga mata nito nang makita ang halaga sa tseke. Salamat po, Sir Michael. Sorry po ulit. Umalis ka na. Malumanay niyang pagtataboy dito. Tumango ito at mabilis na lumabas ng opisina niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Michael sa kanyang bibig bago nagsalin ng alak sa baso. Malaki ang utang na loob niya kay Emily dahil nahanap nito ang mga anak niya. Kakagaling lang ng dalawa sa eskwelahan nila, at nag-aya ang mga ito na bumili ng ice cream sa mall. Tinawagan muna siya ni Linda, at pumayag naman siya. At makalipas ang ilang minuto habang abala sa pagtatrabaho sa kumpanya niya, tumawag si Linda sa kanya at inimporma na nawawala ang mga anak niya. That time, hindi alam ni Michael ang kanyang gagawin. Sinubukan niyang hanapin ang mga ito pero bigo siya, pero nang magtungo siya sa police station na malapit lamang sa mall kung saan nawala ang dalawa, napag-alaman niya sa mga pulis na kasama ng mga ito ang isang babae na laking pasasalamat na lang talaga niya ay nag-iwan ito ng number doon kaya natawagan niya agad. Walang hininging kapalit si Emily sa kanya. Gustuhin man niyang magbigay, ayaw din ito. Sa tutuusin, dapat lang na nabigyan niya ito ng kapalit dahil kung hindi dahil dito, baka magpahanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya ang mga anak niya. Marami nang nainom na alak si Michael ng sandaling yun, at gumawi ang mga mata niya sa larawan ni Sofia, ang namayapa niyang asawa na ina ni Paul at Noah. Hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataon na makita ang mga anak nila right after mailuwal nito si Noah, binawian na agad ito ng buhay. Akala ni Michael ay wala ng saysay kung ipagpapatuloy pa niya ang buhay niya dahil wala na ang babaeng pinakamamahal niya, pero nagkamali siya dahil pinunan ni Paul at Noah ang pangungulila niya kay Sofia. Mahal na mahal siya ng mga anak niya kaya ipinapangako niya kay Sofia na gagawin niya ang lahat para sa mga anak nila. Gustong lumaki ni Sofia na maayos sa mga anak nila, at two-parent pa rin yun ni Michael. Hindi na napigilan pa ni Michael ang maging emosyonal ng sandaling yun. Sunod-sunod siyang umiling, at lumabas ng kanyang opisina, at saka nagtungo sa kwarto ng magkambal. Malalim na ang gabi pero mulat na mulat pa rin ang mga ito nang makapasok si Michael sa kwarto ng dalawa. Bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong niya.
Kapag Kwan ay umupo sa paanan ni Noah. Uminom na ba kayo ng gatas? Tanong niya pa. Ngunit imbes na makakuha ng sagot sa mga ito, malungkot na mukha ang ipinakita ng dalawa sa kanya. We missed our mom, Daddy, si Paul na nasa kabilang kama. Bukod ang kama ng dalawa. Hindi pumayag si Michael na mag-share sila ng kama dahil pareho silang malikot matulog. With that thought, mas lalong naging emosyonal si Michael. Daddy, kailan po namin ulit makikita si Mommy? Tanong naman ni Noah. Paano niya ba sasabihin sa dalawa na wala na ang mommy nila? Wala pang lakas ng loob si Michael na sabihin sa dalawa na patay na ang mommy nila. Nang magkaisip na ang mga ito, sinabi niya na maganda ang mommy nila at umalis lang ito para sa isang misyon, at walang araw na hindi nagtatanong ang mga ito kung babalik na ba ang mommy nila. Pero ngayon, mukhang ito na ang tamang panahon para ipaalam sa dalawa ang katotohanan. I have to tell you something, nagpakawala ng marahas na buntong hininga si Michael bago yumuko. Wala na ang mommy niyo. Nasa heaven na siya. Kasama na siya ni Jesus, lakas loob niyang litaniya. You're joking, Daddy, at bumungis-ngis si Paul sa kanya. Our daddy is a comedian, halakhak naman ni Noah. I'm telling you the truth, boys. Your mom is dead. Okay, pamimilit ni Michael. Daddy, kasama lang natin si mommy kanina, di ba, Daddy? Pwede bang dito na lang tumira si mommy? I want her, Daddy, pangungulit pa sa kanya ni Paul. At nang sandaling yun, tsaka lamang niya napagtanto na si Emily ang tinutukoy ng dalawa. Boys, she's not your mother. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa inyo yun? Bahagya namang tumaas ang boses ni Michael, pero nanatili pa rin siyang kalmado sapagkat ayaw niyang makita siya ng mga anak niya na galit. Mommy namin siya, Daddy. Sabi mo sa amin maganda yung mommy namin. Maganda si Mommy Emily, di ba? Di ba, Paul? Yes. At kamukha pa namin, sang-ayon naman ni Paul kay Noah. Isang marahas na buntong hininga ang muling pinakawalan ni Michael bago tumayo sa kinauupuan. Matulog na kayo. May pasok pa kayo bukas, at dinako na niya ang pinto, ngunit hindi pa man siya nakakalabas, biglang nagsalita si Paul na ikinabigla niya dito. Sana paggising namin ni Noah, nandito na si Mommy, Anito. Napailing si Michael ng sandaling yun. Pinatay niya ang ilaw at tuluyang lumabas ng kwarto ang dalawa. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, at nang makarating, dinako niya ang banyo. Hinubad niya ang mga suot niya, at pumailalim sa shower, at habang lumalagaslas ang malamig na tubig sa katawan niya, nakatuon ang kamao niya sa pader habang nakatiim ang panga. Kung hindi namatay si Sofia, hindi ganito ang sitwasyon niya. Napakahirap para kay Michael bigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap niya. Anong gagawin niya ngayon na si Emily na ang kinikilalang mommy ng mga ito? Tulala ka yata, Emily. Ilang araw ko nang napapansin yan, mabilis na bumaling si Emily nang marinig yun kay Chloe Parker. Break time nila ngayon at nasa cafeteria sila, pero imbes na kainin ang kinuha niya, nakatanaw lang siya sa malayo. Ilang araw na rin ang lumipas magmula nang makilala niya ang mag-aamang Michael, Paul, at Noah. Sa loob ng ilang araw na iyon, walang araw na hindi nawawala ang mga ito sa utak niya, lalo na nang sinabi ni Michael sa kanya na wala na ang mommy ng dalawa. Halos hindi siya patulugin noon at animoy binabagabag siya ng konsensya niya na sana'y hindi na niya hinayaang umalis ang dalawa at hahayaan niya ang mga ito na ituring siyang mommy dahil nangungulila ang magkambal at kailangan nila ng ina. Pero dahil desisyon ni Michael ang masusunod, wala siyang magagawa kundi hayaan ito. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko, nakangiting tugon ni Emily kay Chloe Parker. Dapat hindi ka na pumasok. Maiintindihan naman yan ni manager natin, wika ni Chloe Parker. Umiling siya. Sayang yung siseherin ko. Panggastos na rin namin yun. Aya bago tuluyang humigop sa kape niyang bangkay na sa lamig. Nang matapos ang break time nila, nagpatuloy na rin sila sa pagtatrabaho nila, at nang matapos ang shift ni Emily, naisipan na rin niyang umuwi. Malapit ng gumabi ng sandaling yun kaya naman din alien na niya at baka matraffic pa siya, ngunit patungo pa lang siya sa sakayan nang bigla nang magingay ang cellphone niya. Kinuha niya yun, at nang makitang ang mama niya yun, agad niya itong sinagot. Hello, ma. Napatawag ka ba? Tanong niya. Pero laking gulat ni Emily nang marinig niya ang paghikbi ng mama niya. Umiiyak ka ba, mama? Nasaan ka? Nag-aalalang tanong ni Emily sa mama niya. Anak, si Liam. Nandito kami sa ospital ngayon. Hindi maganda ang kalagayan ni Liam ngayon, anak.
Kailangan ka namin, Emily. Kailangan ka ng kapatid mo. Wika pa nito na halos ikinahon ospital kayo ninenerbiyos na tanong ni Emily at nang sabihin ng mama niya ang ospital na kinalalagyan nila ngayon pinatay na ni Emily ang tawag at pumara ng taxi hindi na siya nag-atubiling alamin kung ano ang kalagayan ni Liam ngayon gusto niya munang mapuntahan sila nang makasakay si Emily nagpahatid na siya sa ospital na tinutukoy sa kanya ng mama niya at makalipas ang ilang minuto nakarating na rin siya nagbayad na siya at halos liparin na niya ang loob ng ospital sapagkat hindi siya mapalagay pagpasok pa lang ni Emily sinalubong agad siya ng mama niya ng isang mahigpit na yakap at ang posayo na iyon ipinaalam nito sa kanya na may pneumonia si Liam at delikado daw ang sakit na iyon ilang araw nang nilalagnat si Liam at kanina raw dumaing ito ng pananakit ng dibdib kaya agad nilang dinala sa ospital kailangan daw agad na maga si Liam dahil kung hindi baka raw magkaroon ito ng komplikasyon at ayaw yung mangyari ni Emily kaya sinabi niya na gawin na ng doktor ang lahat ng makakaya nila upang gumaling si Liam hindi sapat ang pera natin anak pribadong ospital patama ako na pong bahala huwag po kayong mag-alala gagawin ko po ang lahat para kay Liam okay ako ang maghahanap ng pera dito na lang po kayo bantayan nyo na lang po si Liam salamat at anak at muli siyang niyakap ng kanyang ina nagpaalam na si Emily sa mama niya dahil maghahanap pa siya ng pera dahil talagang hindi sapat ang ipon niya lalo pat nasa private hospital nakakonfine si Liam wala nagawa si Emily gusto na niyang magamot agad si Liam kaya ilipat niya ito sa ospital na mas mura saktong paglabas ni Emily sa ospital isang tawag ang natanggap niya sa isang unknown number antong hininga muna siya bago sinagot ang tawag sino tahilem ang mga mata niya ng sandaling yon Emily it's Michael remember me si Michael ang daddy ni Paul at Noah oo naaalala kita napatawag ka I have a favor to ask Emily I don't know how to start but pwede ka bang pumunta dito sa bahay na pakunot no agad si Emily bakit may problema ba ta kanyang tanong yes ayaw nang pumasok ni Paul at Noah dahil akala nila inalayo ko sila sa mommy nila sabi ko naman sa kanila na wala na yung mommy nila but they insisted ikaw at ikaw lang ang kilala nilang mommy please Emily may twin need you handa akong magbayad para sa oras na ay lalaan mo sa kanila magpanggap ka lang na mommy nila name your price Emily please pakikiusap ni Michael sa kanya at mukhang binigyan agad siya ng daan ng Panginoon nang sabihin ni Michael na handa siyang bayaran nito naisip agad niya si Liam ang kapatid ko nasa ospital ngayon critical yung lagay niya dahil may pneumonia siya handa akong magpakain na sa dalawa basta tulungan mo lang akong mapagamot yung kapatid ko deal just be the mother of my kids ipadala mo sa akin yung address mo I'll be there thank you Emily thank you a lot hindi na sumagot si Emily pinatay na niya ang tawag at makalipas ang ilang segundo ipinadala na ni Michael sa kanya ang address ng bahay nito muling pumara si Emily ng taxi at pinakita ang address ni Michael Forbes Park ma'am mahirap makapasok dyan ma'am exclusive village kasi yan puro mga mayayaman at sikat ang nakatira dyan isa na doon ang mga bilyonaryo sabi ng driver sa kanya pwede ko po bang tawagan ang pupuntahan ko bago makapasok oo naman ma'am basta alam po ng pupuntahan nyo di na napupunta ka pwede po tayong makapasok strike 2 po kasi doon sige po pumunta na po tayo tumango ang driver at pinaandar ang sasakyan patungo sa Forbes Park hindi niya alam kung anong gagawin niya ngayon hinahanda na ni Emily ang sarili dahil kailangan niyang magpakain kina Paul at Noah para kay Liam handa siyang gawin ang lahat at hindi siya aatras pa makalipas ang kalahating oras na biyahe nakarating na rin sila sa gate ng Forbes Park tatawagan na sana niya ang numero ni Michael ngang biglang bumukas ang pinto ng kotseng nasa harap nila at lumabas doon ang isang lalaki ito na ang tatawagan na sana niya nagbayad na siya sa driver at lumabas na ng sasakyan Michael sigaw niya kaya nakuha niya ang atensyon nito heyo tatawagan sana kita pero andito ka na pala so we go tumango si Emily bumalik si Michael sa kotse nito at binuksan nito ang pinto sa passenger seat at pinaupo doon ang dalaga come in aya niya dito nagtataka man ay wala na ring nagawa si Emily kundi ang tanggapin ng paanyaya ni Michael nang makapasok siya sa loob ay umikot naman si Michael sa driver's seat at pinaandar na nito ang kotse papasok sa loob ng Forbes Park at hindi pa man sila nakakalayo sa gate kaagad nagliwanag ang mga mata ni Emily na makita ang kagandahan ng loob kaya pala nasabi ng driver kanina ng mga mayayaman ang nakatira dito dahil sa maganda ang mga ari-arian doon halos lahat ng nakikita ni Emily mga mayayaman lang ang makakabili dahil abala ang mga mata ni Emily sa kapaligiran hindi na niya namalayan na tumigil na yung kotse na antala lamang yung pagmamasid niya nang tumikim si Michael we're here nakangiting sabi nito bumaba ito ng kotse at umikot sa gawin niya nagulat naman siya nang bigla nitong box ang pinto at nang umangat ang
kamay nito. Walang nagawa si Emily kundi tanggapin yun at ay nalalayan pa siya nitong makababa ng sasakyan at doon ay halos malula siya nang makita ang bahay sa harap niya. Hindi na awang makapagtanong ni Emily dahil inaya na siya ni Michael papasok sa loob. Sumunod siya dito at nang tumigil ito sa harap ng matayog na pinto, ipinakita ni Michael sa kanya ang smart lock. The passcode is 166,216. Nang pindutin yun ni Michael, biglang bumukas ang pinto. Pero teka, bakit nito sinabi sa kanya ang passcode ng bahay nito? Bakit mo sinabi sa akin yung passcode? Naiiling na tanong ni Emily kay Michael. Sagot na sana si Michael nang sumigaw ang dalawang makukulit na bata. Nang balingan yun ni Emily, nakita niya sina Paul at Noah na palapit sa kanila. Ngumiti ng malapad si Emily, lumuhad sa marmol na sahig at sinalubong ng mahigpit na yaka ang dalawa. We missed you mommy so much, wika ni Paul at siniil niya ito ng isang halik sa pisngi. Kumusta kayo? Tanong niya. Okay naman po kami mommy, we're happy because you're here. Thank you daddy for granting our wishes. Sambit naman ni Noah. Kapag kanan ay nagangat ito ng tingin kay Michael na kasalukuyang nakatayo sa likuran ni Emily. Mommy, eat na po tayo, the food is ready, aya sa kanya ni Paul at hinayla na siya ng mga ito patungo sa kusina. Bumaling muna si Emily kay Michael at nang tumango ito, sumama na siya sa dalawa. Hindi mapigilan ni Michael ang mapangiti habang hila-hila ng mga anak niya si Emily patungo sa kusina. Napakasaya ng mga ito ngayon, seeing them happy makes him happy too. Antong hininga si Michael at sumunod na sa tatlo. Umupo siya sa tabi ni Hazel. Sumandok na siya ng pagkain niya at nang susubo na sana siya, bigla na lamang siyang pinigilan ni Paul at Noah. Daddy, wait, mag-pray po muna tayo, wika ni Noah na ikinakunot naman ang noon ni Michael. Hindi naman nila gawain ang magdasal bago kumain kaya nagtataka si Michael. Hinayaan na lamang niya ang mga anak niya at pinangunahan ni Emily ang pagdarasal. Kitang-kita ni Michael sa dalawa na gustong-gusto ng mga ito ang ginagawa nila. Masaya talaga silang nandito si Emily, pero paano niya ipapaliwanag na hindi niya mommy ito? Kahit ipaliwanag na niya ang totoo, hindi pa rin maniniwala ang mga ito na wala na ang totoo nilang mommy. Muling bumantong hininga si Michael at nang matapos ang pagdarasal, nagsimula na rin silang kumain. Tahimik lamang si Michael ng sandaling iyon habang ang kambal ay kinakausap si Emily. Boys, you can talk to her later. Kumain muna kayo. Remember what I said. Don't speak when your mouth is full. Sabay sabi ng dalawa, tumango siya bilang pagsang-ayon. Nanahimik naman ang dalawa at tahimik ng kumain. Samantalang si Emily naman ay naiilang habang katabi si Michael. Gusto niyang bumuka ang kinauupuan niya at magpalamon na lang. Bakit naman kasi ito tumabi sa kanya? Akala niya kasi ay kina Paul at Noah ito tatabi, pero nagkamali siya. Hindi naman siya pwedeng tumayo at lumipat ng upuan dahil baka ma-offend niya si Michael. At nang matapos silang kumain, iniakyat na nagkasabay ang kambal sa kwarto ng mga ito upang linisin. Samantalang silang dalawa ay nasa living area ng bahay. Malayo ang tingin ni Emily kay Michael at naiilang pa rin siya. I will shoulder everything, Emily. Kahit magkano man ang magastos, ibibigay ko. Gusto ko lang maging masaya ang mga anak ko, wika ni Michael na ikinatuon ni Emily dito. Maraming salamat, Michael. Sa katunayan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero bigla kang tumawag at nabuhayan ako. Nagkaroon ako ng pag-asa. Ayokong mawala yung kapatid ko, dagdag pa ni Emily. Don't worry, magiging maayos din ang kapatid mo. Tomorrow, bibigyan kita ng 1,000,000. If it's not enough, just tell me. Ikaw lang ang nagpasaya sa mga anak ko, wika ni Michael. Emily, I am so thankful for that. Ngumiti si Emily. Wala yun, Michael. Gusto ko rin ang makitang masaya sina Paul at Noah. Ang cute kaya nila. Pero bakit sa dami ng babae, bakit ako pa? Bahagyang natawa si Emily sa tanong niya. Palagi ko kasing sinasabi sa kanila na maganda ang mommy nila. Maganda ka, Emily. Kaya mabilis na nahulog ang loob nila sa'yo, nangingiting tugon ni Michael na ikinaloka ni Emily. Sinabi ni Michael. Natawa si Michael. Nga pala, what's your work? Nagtatrabaho ako sa isang e-commerce company bilang customer service representative. Oh, that's nice. Babayaran ko rin ang mga araw na ay lalaan mo sa mga anak ko. I know you love your job at mahirap iwanan yan kaya babayaran kita. Ngumiti si Emily. Ikaw, anong trabaho mo? Don't tell me you're a famous personality. No, I'm not. I own a real estate company and I have businesses not just in the Philippines, sa ibang bansa na rin. Napaawang si Emily. Di bilyonaryo ka. Lamisi si Michael. Sort of. Napakaswerte naman ng babaeng mapapangasawa mo.
Bukod sa mayaman, mabait ka pa. Pinipili ko ang babaeng mamahalin ko. Sayang, namatay lang si Sofia. Kung hindi niya kami iniwan, hindi magiging ganito sina Paul at Noah. Hindi pa enough sa kanila ang pagiging ama at ina ko sa kanila. Daddy lang talaga ang turing nila sa akin, and they want their mother. But how? Kahit magpaliwanag ako, hindi pa rin sila naniniwala na wala na yung mommy nila. Bamantong hininga si Emily. Hindi niya alam kung anong nagunjok sa kanya na tumayo sa kanyang kinauupuan at tumabi kay Michael. Susubukan kong magpanggap na sa kanila, Michael. Susubukan ko. Sa mahinang tono na sapat na para marinig ni Michael, ngumiti ang lalaki at laking gulat na lamang niya nang bigla siyang niyakap nito. Gulat man, niyakap pa rin ni Emily si Michael pabalik at nasamyu niya ang matapang nitong amoy na tumatak sa kanyang ilong hanggang sa ipinakita na ni Michael sa kanya ang magiging kwarto niya. Uuwi ako bukas para kumuha ng damit, saad ni Emily kapag umupo sa malambot na kama. Huwag na, meron naman na dito. Nang sabihin yun ni Michael, napabelang si Emily dito at saktong binuksan nito ang closet kung saan punong-puno yun ng mga damit pambabae. Sa asawa mo ba yan? Tanong niya. Yup, but don't worry, the majority of her clothes, hindi pa niya nagagamit. Mahilig kasing mag-shopping si Sofia kaya hindi niya nasusuot yang iba. Kasya naman siguro sa'yo. Magkasing hubog naman kayo ng katawan ni Sofia. Tumango si Emily kahit natatakot siya. Paano niya kakayanin na magsuot ng kasuotan ng namayapa na hindi kaya'y multuhin siya ni Sofia? Mukhang hindi naman siguro. Matagal na rin kasi itong wala at baka nanahimik na rin ang kaluluwa nito. If you need anything, kumatok ka lang sa kwarto ko. Katabi lang ng kwarto mo ang kwarto ko. Salamat, Michael. You're welcome. Nakangiting tugon ni Michael at tuluyan na itong lumabas ng kwarto niya. Nang sandaling yun, napag-isipan ni Emily na maligo at dahil may sarili namang banyo ang kwartong kinalalagyan niya, naging madali ang buhay niya. Naligo siya at nang matapos, naghahanap na siya ng susuotin niya sa closet. Amoy na amoy ni Emily na bago pa ang mga yun, amoy mamahalin pa. Nang makahanap ng masusuot, kinuha na niya yun at isinuot. Nagkasya yun at saktong-sakto lang sa kanya. Patungo na sana si Emily sa kama nang may sunod-sunod na kumatok sa pinto. Nilapitan niya yon at binuksan. Bumungad ang dalawang cute na anak ni Michael. Oh, anong ginagawa niyo dito? Mommy, pwede bang basahin mo sa amin to? At inangat ni Noah ang hawak nitong libro. Ngumiti siya. Sure, come here. Yehey, tuwang-tuwa na bulalas ng dalawa. Kinuha niya ang libro at hinayaan niyang samampa ang dalawa sa kama. Pinagitnaan siya ng dalawa at nagsimula na siyang basahin ng hawak nito at habang nagbabasa, nakayakap sa magkabilang bewang niya ang dalawa. Napangiti si Emily nang dahil doon at nagpatuloy sa pagbabasa hanggang sa makatulog na ang dalawa. Inayos ni Emily ang posisyon ng dalawa para komportable ang mga ito, nagkumot na siya at sinama na rin niya ang dalawa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Emily bago ipinikit ang mga mata at hinayaan ang sarili na lamunin ng kadiliman. Kinabukasan, maagang nagising ang mga bata dahil may pasok pa sila. Abala si Emily sa pagbibihis sa dalawa ng uniforme nila. Habang ginagawa yon ni Emily, bigla na lang pumasok si Michael sa kwarto ng mga bata at nakabihis na ito. Naka-formal attire ito na lalong nagpalitaw sa kagwapuhan at kaastigan ng pangangatawan nito na una pa lang ay alam na ni Emily na alaga ni Michael ang katawan nito. Hindi ka na dapat gumagawa niyan. May maid naman, wika nito. Gusto ng mga bata na ako ang magbihis sa kanila. Alangan namang tanggihan ko, di ba? Kumibit balikat si Michael. If you say so, wala na akong magagawa. Hihintayin ko na lang sila sa kotse. Pagkatapos nun, lamisi na si Michael. Napangisi na lang si Emily at nagpatuloy na sa ginagawa hanggang sa matapos na siya. Isinuot niya ang ID ng dalawa at inayos ang mga buhok nito. Alam nyo, kamukhang kamukha nyo ang daddy nyo. Siguro marami kayong mapapaiyak na babae pag lumaki na kayo, sambit ni Emily. Mommy, sabi sa amin ni Daddy huwag kaming magpaiyak ng babae, wika ni Paul. And he also told us not to cheat, wika naman ni Noah. Mabuti naman, sundin nyo lang yung daddy nyo ha. Para rin naman sa inyo yun, at sabay na tumango ang dalawa. Nang matapos si Emily sa pag-aayos ng buhok ng dalawa, isinukbit na niya sa mga ito ang bag nila. Pumanaog na sila pababa dahil baka mainip si Michael kakahintay. Ito pa man din ang maghahatid sa mga bata sa eskwelahan nila.
Nang makalabas sila, binuhay na ni Michael ang makina ng kotse niya. Ipinasok ni Emily ang dalawa sa backseat. Mommy, hindi ka sasama sa amin, nakabusangot na tanong ni Noah. Hindi kasama nyo naman si daddy nyo. Siya na lang yung maghahatid sa inyo. But mommy, gusto ka rin naming kasama, please, at nangungusap ang mga mata ng dalawang bata. Nang bumaling si Emily kay Michael, inginuso ng lalaki ang passenger seat. Wala nang magawa si Emily kundi ang pumayag. Sinaraduhan niya ang pinto ng backseat at pumasok na sa passenger seat. Tara na, baka malate yung mga bata, nakangiting wika ni Emily pero napakunot noo siya nang makitang nakatitig si Michael sa kanya. Halos 1 minutong itinagal nun kaya taka-taka si Emily sa mga nangyayari. Hindi pa ba tayo aalis? Naiiling niyang tanong. Umiling si Michael at bahagya itong lumapit sa kanya. Kapag kuwan ay hinailan nito ang seatbelt at inilock sa ibaba. Safety first, nakangiting saad ni Michael bago nito tuluyang pinaandar ang sasakyan. Mommy, sunduin mo kami mamaya ha, pautos yun ni Paul kahit hindi siya sigurado. Sumagot pa rin siya, oo naman. Yehey, at nag-appear pa ang dalawa. Pareho na lang silang natawa ni Michael ng sandaling yun at makalipas ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa eskwelahan ng dalawa. Siniil ni Michael ng tigisang halik sa labi ang dalawa at dahil hindi alam ni Emily ang kanyang gagawin, sa pisngi niya hinalikan ng mga bata. Pinagmasdan pa nilang dalawa ni Michael ang pagpasok ng dalawa sa eskwelahan at nang mawala na ang mga ito, muling pinaandar ni Michael ang sasakyan pero sa pagkakataong yun ay sa kumpanya na nito. Bagay sa'yo yung suot mo. I remember those nights when Sophia used to them. Ang daming nangyayari sa amin, wika ni Michael at sinabayan ng mahinang pagtawa. Actually, first time ko lang din magsuot ng nightgown. Mali yata na sumama pa ako, dapat nagbihis ako. Kitang-kita tuloy yung kaluluwa ko. Kung may mambabastos man sa'yo, ako makakalaban nila, may pagbabantang wika ni Michael na ikinaloka ni Emily. Ipaglalaban siya nito. Bakit? Para saan? Walang nakikitang rason si Emily para ipaglaban siya ni Michael pero ayaw na niyang pag-usapan ang tungkol doon. Gusto na lang niyang alamin kung saan sila pupunta. Saan ba tayo pupunta? Di ba may trabaho ka pa? Sa company ko nandun kasi yung checkbook ko. Yun naman pala. Naalala ni Emily na ngayon nga pala siya bibigyan ng bayad ni Michael sa pagpayag niyang magpanggap kina Paul at Noah. Hindi na umiimik si Emily. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa isang matayog na malaking gusali. Itinigil ni Michael ang kotse niya sa parking lot. Kapag kuwan ay hinubad ang suot na coat at inabot yun kay Emily na ikinakunot ng noo nito. Suotin mo yan, bukod sa kita na yung kaluluwa mo, malamig pa sa loob, baka hindi mo kayanin yung lamig. Salamat, Michael. Isinuot na nga ni Emily ang napakabangong coat ni Michael. Matapos nun, lumabas na rin sila at sumakay silang dalawa sa elevator patungo sa office ni Michael na matatagpuan sa pinakatuktok ng gusali. Mataas yun kaya 1 minuto ang tinagal bago bumukas ang elevator. Nang lumabas si Michael, sumunod si Emily dito. Nakasunod lang siya sa lalaki hanggang sa pumasok si Michael sa loob ng office nito at hindi mapigilan ni Emily na mamangha dahil sa ganda nun isama pa ang glass wall kung saan kitang-kita mo ang labas mula sa loob. Dahil abala si Emily sa pagmamasid, hindi na niya namalayan na tapos na pala si Michael sa pagpirma ng check. Nakatayo ito sa harap niya habang nakaangat ang kamay nito sa harap niya. Kung kulang pa yan, magsabi ka lang. Kinuha ni Emily ang check at halos mahulog ang mga mata niya nang makitang hindi lang triple ang halagang binigay sa kanya ni Michael na taliwas sa ipinangako nito sa kanya kagabi. Ang laki nito, Michael, gulat na wika ni Emily. Ngumiti si Michael. You should thank my twins. Pinapasaya mo sila, Emily. Handa akong dagdagan pa yan basta't makita ko lang na masaya ang mga anak ko. And I'm also thankful to you, Emily. Maliit na bagay lang yung ginagawa ko pero alam mo naman na ginagawa ko to dahil sa kapatid ko at itong binigay mo sobra-sobra na to. Salamat Michael, salamat talaga. Dahil sa emosyong nararamdaman, hindi na napigilan ni Emily na yakapin si Michael kung saan nasamyo niya ang mabango nitong amoy. Don't mention it, Emily. So what's your plan now? Pwede kitang ihatid sa bahay if you want, bulalas ni Michael. Wika ni Emily sa kanya, nako, hindi na. Nandito ka na sa trabaho mo kaya ayaw na kitang abalahin at saka pupuntahan ko yung kapatid ko para kumustahin siya at para na rin mabigay ko yung cheque kay mama. Okay.
Keep safe, Emily. Tumango si Emily at nagpaalam na kay Michael. Naglakad na siya palabas ngunit hindi pa man siya nakara-rating ng pinto nang biglang magsalita si Michael. Bumalik ka sa ground floor. May naghihintay sa iyong kotse doon. Tumango siya at ngumiti kay Michael bago tuluyang lumisan. Samantalang si Michael naman ay pumulsa at nagpakawala ng buntong hininga sa bibig niya. Bakit ganon? Bakit may nararamdaman siya kay Emily sa tuwing kasama niya ito? Tumitibok ang puso niya. Mali ito. Nangako siya kay Sofia na hindi na siya magmamahal pa ng iba at habang buhay na panghahawakan ni Michael ang pangakong yun sa dati niyang asawa. Kahit imposible na mas lalong madagdagan ang nararamdaman niya para kay Emily dahil araw-araw na nilang kasama ang mga anak niya sa bilis ng oras, hindi na namalaya ni Emily na 1 linggo na pala siyang kasama ang mag-aama. Noong una ay naiilang pa siya pero ngayon hindi na. Paano ba naman kasi? Gumagawa talaga ng paraan sina Paul at Noah para magkalapit silang dalawa ni Michael katulad na lang kagabi. Nag-request ang dalawa kung maaari bang matulog sila ng magkatabi. Hindi na nagawang makahindi ni Michael samantalang si Emily ay wala nang nagawa kundi ang pumayag. Pinagitnaan nila Michael ang dalawa at sa katunayan, hindi man lang nakaramdam ng pagkailang si Emily kay Michael sa hindi niya malamang dahilan. Mabuti naman po at nasa maayos ng kalagayan si Liam, naway makalabas na po siya sa ospital. Tugon ni Emily sa mama niya nang ipaalam nito sa kanya na nasa maayos na kondisyon na si Liam matapos ang ilang araw na nakaranas ito ng hindi maganda sa katawan nito. Malapit nang gumaling si Liam, anak. Hindi ito mangyayari kundi dahil sa'yo, salamat anak. Wala po yun, mama. Para sa inyo handa po akong gawin ang lahat. Anak, hindi ko pa pala naitatanong sa'yo. Saan ka pala kumuha ng pera? Maski ang papa mo gustong alamin yan. Tsaka ko na po sasabihin, mama pero yung perang binibigay ko sa inyo galing po yan sa mabuti. Hulog ka talaga ng langit sa amin, anak ng papa mo. Maraming salamat ulit, maliit na bagay lang po yan kumpara sa ginawa niyong pagsasakripisyo noon sa amin, wika ni Emily. Sandali pa silang nag-usap ng mama niya at nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Tumayo na si Emily sa kinauupuan niyang sofa at lumapit sa malaking larawan ni Sofia na nakasabit sa pader. Napakaamo ng mukha ni Sofia. Base sa mukha nito, parang hindi nito kayang makabasag ng pinggan. Mukhang mabait din ito pero magagalit ba ito sa kanya kung unti-unti nang napapalapit ang loob niya sa asawa nito. Gustuhin mang pigilan ni Emily ang nararamdaman niya para kay Michael pero hindi niya kaya. Isang araw, namalaya na lamang niya na unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Napakabuting tao ni Michael kaya hindi niya mapigilan ang mahulog dito pero mali na mahalin niya ang lalaki dahil mukhang mahal pa nito si Sofia dahil walang araw itong hindi nagkukwento tungkol dito. Marahil ay nasa puso pa rin ni Michael ang dati nitong asawa at ayaw niyang makisiksik doon, kaya habang maaga pa, pipilitin niya ang sarili na huwag tuluyang mahulog kay Michael. Mommy, can you help us with our assignment? Napapitlag na lamang si Emily nang marinig yun. Hinarap niya yun at bumungad sa kanya sina Paul at Noah habang hawak ang mga notebook nila. Sure. Anong subject ba yan? Tanong ni Emily. Mathematics po, Mommy, tugon naman ni Paul sa kanya. Gumiti siya at inaya ang dalawa sa swimming pool area. Umupo sila doon at nagsimulang tulungan ni Emily ang dalawa. Basic math lang naman yun kaya hindi nahirapan si Emily na turuan ang dalawa. Mommy, pwede ka po bang sumama sa amin sa family day namin sa school? Sabi po kasi ng teacher namin, dapat isama namin yung mommy at daddy namin, sabi ni Noah. Bahagyang natigilan si Emily. Ayaw naman niyang tanggihan ang dalawa kaya wala naman siyang nagawa kundi ang pumayag. Sige, sasama ako. Kailan ba yun? Tanong niya. Next month pa po, Mommy. Yehey, we're so excited na po. Makikilala na po kayo ng mga classmates namin, tuwang-tuwa na wika ni Paul. Ngumiti lamang si Emily ng sandaling yun at ipinagpatuloy na ang pagtulong sa assignment ng dalawa. At matapos yun, nag-swimming naman silang tatlo. Marami silang nagawa ng maghapong yun dahil weekend naman. Nang sumapit ang gabi, pinatulog na rin niya ang dalawa. As usual, nagbasa na naman siya ng libro sa mga ito hanggang sa makatulog sila. Sinigurado niya munang maayos ang posisyon ng dalawa bago siya lumabas ng kwarto ng mga ito. Patungo na siya sa kwarto niya nang biglang bumukas ang main door at bumungad si Michael sa kanya, pero laking gulat niya nang bigla itong natamba sa sahig.
Nabahala agad si Emily kaya naman dali-dali siyang bumaba at nilapitan ang lalaki na lasing pala dahil sa mukha nitong pulang-pula. Ayos ka lang ba, Michael? Nag-aalala niyang tanong dito. I'm fine, Emily. Lasing man, pinilit pa rin ni Michael na makapagsalita ng tuwid. Bakit ka naman nagpakalasing? May problema ka ba? At tinulungan niyang makatayo ito mula sa pagkakahiga sa marmol na sahig. Hindi naman siya nahirapan sapagkat sumunod agad si Michael sa kanya pagkatayo nito. Kinuha niya ang braso nito at inakbay sa balikat niya. Mabigat si Michael pero kinaya pa rin ni Emily na may akyat ang lalaki dahil hindi naman ito nagpapabigat sa kanya. Maingat silang umakyat sa ikalawang palapag at nang makarating, idiniretso ni Emily si Michael sa kwarto nito. Lilinisin kita, Michael. Diyan ka lang. Paalis na sana siya upang kumuha ng tubig at tuwalya nang bigla siyang hilahin ni Michael. Bumagsak siya sa tabi nito at saktong nagkaharap ang mga mukha nila. Napalunok si Emily ng sandaling yun habang nakatingin sa mga mata ni Michael. Anong ginagawa mo, Michael? Naguguluhan niyang tanong sa lalaki. At nang subukan niyang tumayo, ikinulong siya nito sa kanyang bewang gamit ang braso nito. Mahal ko si Sofia, Emily. Mahal na mahal ko siya. Pagkasabi nun ni Michael, nagsimulang mamasa ang mga mata nito. Mahal ko siya, Emily. Pero matagal na siyang wala. Iniwan na ako ni Sofia. Itong puso ko, matagal nang patay. At sa tingin ko, ito na ang oras para muling magmahal. Anong sinasabi mo, Michael? Hindi kita maintindihan. Mahal kita, Emily. Mahal kita. Pagkasabi ni Michael, bigla na lamang siya nitong sinunggaban sa mga labi niya. Sa gulat ni Emily, hindi na niya nagawang humiwalay kay Michael. Halos 1 minutong magkadikit ang mga labi nila bago tuluyang humiwalay si Emily kay Michael. Mahal mo yung asawa mo, pero mahal mo rin ako. Pareho ko kayong mahal, Emily, pero patay na si Sofia. Matagal na akong nangungulila sa kanya. Sa dami ng babaeng nakilala ko, sa'yo lang ako halos mabaliw ng ganito. Hindi ko alam, bigla ko na lang yun naramdaman. So, mahal kita, Emily. I want to be with you forever, with my sons. They need you. My sons need a mother, and it's you. Ipinagtataka ng tatlo, para muling makumpleto yung pamilya namin, at handa akong ibaon lahat sa limot kung sakaling tanggapin mo ako sa buhay mo. Pareho lang kayo ni Sofia, Emily, kaya hindi na rin ako nagulat nang mabilis na gamaan ang loob ni Paul at Noah sa'yo, lita niya ni Michael na ikinalat ni Emily. Mukhang ito na rin ang pagkakataon upang sabihin kay Michael ang nararamdaman niya dito. Mahal din kita, Michael, pero hindi mo kailangang kalimutan yung nakaraan mo kay Sofia. Naiintindihan kita, Michael. Ibig bang sabihin, tinatanggap mo na ako sa buhay mo? Ibig bang sabihin, pwede ka nang maging mommy ng mga anak ko habang buhay? Puno ng pagkasabik na tanong ni Michael sa kanya. Oo naman. Ikaw kasi ang bait-bait mo. Yan tuloy, nahulog na ako sa'yo. Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita niya, muli siyang sinunggaban ni Michael ng halik sa kanyang mga labi, pero sa pagkakataong ito, malalim na yun dahil sa mapusok na halik ni Michael sa kanya. Hindi na napigilan ni Emily ang mag-init. May nangyari sa kanilang dalawa ni Michael at hindi yun makakalimutan ni Emily. Hindi ako papayag na mapalitan ng ibang babae ang anak ko. Hindi ba't nangako ka sa akin na hindi mo papalitan si Sofia? Ano to, Michael? Pagkababa ni Emily kasama sina Paul at Noah, yun agad ang narinig niya. Nang bumaling siya sa living area, nakita niya doon si Michael habang kasama ang isang babae na sa tansya niya ay mga nasa 50 na yung edad. Matagal nang patay si Sofia. Mahal ko po ang anak niyo, pero panahon na rin po para muling buksan ko yung puso ko sa ibang babae. Kailangan ko rin pong magmahal dahil yun yung hinihingi at kailangan ng puso ko, tugon ni Michael sa ginang. Ito pala ang ina ng dati nitong asawa. Nakayuko lang si Emily ng sandaling yun at imbis na patuloy na makinig sa pag-uusap ng dalawa, inaya na niya ang kambal palabas ng bahay. Nang makalabas silang tatlo, dinako nila ang kotse ni Michael. Ipinasok ni Emily ang dalawa sa backseat samantalang siya ay pumasok sa passenger seat at doon hinintay si Michael. Mommy, where are we going? Tanong ni Paul. Wala rin akong ideya. Secret daw eh. Sabi ng daddy nyo, nakangiting tugon ni Emily. Sa katunayan, alam naman talaga ni Emily kung saan sila pupunta. Pupunta sila sa sementeryo upang bisitahin ang mommy ng mga ito.
Yun na rin siguro ang pagkakataon upang kausapin si Sofia dahil siya na ang magiging bagong mommy ng dalawa. Gusto rin niyang magpaalam dito para sa nararamdaman niya kay Michael. Makalipas ang halos 5 minuto, lumabas na rin si Michael sa bahay nito at hindi may pinta ang mukha nito ng sandaling yun. Pumasok ito sa driver seat at binuhay ang sasakyan. Bakit ganyan yung mukha mo, Michael? Nag-aalalang tanong niya sa lalaki. Wala nang makakapigil sa nararamdaman ko, Emily. Mahal kita at hindi ko kayang mawala ka kahit ayaw ng ina ni Sofia. Hindi ako papayag. Ayaw niya sa akin, exactly. Gusto niyang si Sofia pa rin yung mahalin ko, pero gusto kong magmahal, Emily. I don't care about what she said. Desisyon ko to kaya wala siyang pakialam. Kahit anong gawin niya, hindi niya tayo mapaghihiwalay. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Michael, sincere ang mga yun. Mas lalo niyang minahal si Michael dahil sa pagiging sincere at mabuting tao nito. Ilang araw na rin ang lumipas nang umamin sila sa isa't isa. Mabilis ang mga pangyayari pero kahit na mabilis, hindi naman yun pinagsisisihan ni Emily. Pareho nilang mahal ang isa't isa, hindi lang sila nagmahalan para sa nararamdaman nila sa bawat isa, minahal nila ang bawat isa para kina Paul at Noah at ng pad-ating pa nilang mga anak. Pinaandar na ni Michael ang kotse patungo sa sementeryo kung saan nakalibing si Sofia. Habang papalapit sila, kinakabahan siya. Paano kung hindi pumayag si Stephanie na maging bagong asawa ni Michael at mommy ni Paul at Noah? Pero ano pa bang magagawa ni Stephanie gayong wala na ito? Pero natatakot pa rin siya. Kahapon naman ay na-meet na din ni Emily ang pamilya ni Michael. Masaya siya dahil tinanggap siya ng mga ito at ngayong araw, pagkatapos nilang bisitahin si Sofia, dadalhin naman ni Emily sina Michael sa pamilya niya upang ito naman ang ipakilala doon. Tungkol naman kay Liam, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan nito at malapit na itong makalabas ng ospital. Nang makarating sila sa sementeryo, dumiretso agad sila sa puntod ni Sofia. Ipinatong ni Emily ang dala nitong bulaklak sa lapida bago sila umupo sa damuhan samantalang sina Paul at Noah ay nakaupo sa magkabilang lap ni Michael. She's your real mother, wika ni Michael. Matagal ko nang sinasabi sa inyo na wala na ang totoo niyong mommy pero hindi kayo naniniwala sa akin. Daddy, naniniwala po kami sa inyo. Alam po namin na nasa heaven na yung mommy namin kasi sabi niyo po sa amin noon huwag na naming isipin na wala na yung mommy namin isipin namin na nasa malayo lang siya at babalik din siya. You even said to us na we should think positive all the time no matter what happens, saad ni Paul na ikinagulat ni Michael. I said that. Yes daddy, you were drunk when you said that. Bakit nung sinabi ko sa inyo na wala na yung mommy nyo bakit kahit hindi kayo naniwala? Kasi sabi mo po think positive always that we shouldn't think our mom was dead, si Noah naman yung sumagot. Bakit kayo nagmuryot nung wala na si Emily sa bahay? Tanong ni Michael. Pilosopong umiti ang dalawa. Kasi sabi po ni Grandma kailangan nyo na po ng new wife and also our new mom, sagot ni Paul sabay na tumalon mula sa lap ni Michael ang dalawa at masayang tumakbo palayo. Samantalang si Michael naman ay tumayo at hinabol ang dalawa. Napailing na lang si Emily sa oras na yun at ito na rin ang pagkakataon upang makausap si Sofia. Hi Sofia, ako to si Emily. Gusto ko lang magpaalam kung pwede ko bang mahalin si Michael. Gusto ko ring magpaalam kung pwede ba akong maging bagong mommy ni Paul at Noah. Don't worry, aalagaan ko sila ng mabuti. Ibibigay ko ang buhay na hindi mo na ay paranes sa kanila. Hayaan mong ako ang maging gabay mo para sa mga anak mo. Mamahalin ko sila, Sofia. Ipapangako ko sa iyo na itutuloy ko ang nasimulan mo. Yun ay kung papayag ka, sambit ni Emily habang nakatingin sa lapida ni Sofia. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang hamangin ng malakas at pakiramdam ni Emily ay may yamakap sa likod niya dahil bahagya itong bumigat. Marahil ay ito na ang sagot ni Sofia. Marahil ay pumapayag na ito sa pagpapalam niya. Yes, mommy. Yes, mommy. Napatingin na lang si Emily at nakita niyang humahangos ang dalawa papalapit sa kanya. Nang makalapit ang mga ito, yamakap sina Paul at Noah sa kanya. Yes, mommy. Anong yes yung sinasabi niyo? Naguguluhan niyang tanong. Payag na po kami na maging new mommy ka namin at new wife ni daddy, nanlaki ang mga mata niya.
Ilang segundo ang makalipas na tagpuan na lamang ni Emily ang sarili na umiiyak, hindi niya mapigil ang maging emosyonal dahil sa sayang nararamdaman niya ngayon. Salamat mga anak, Yuzel ni Emily bago niyakap ang dalawa samantalang si Michael ay nakatayo lang at masayang pinagmamasdan ang mag-iina niya. Finally he had already found his home, hindi na niya sasayangin ang pagkakataong ito upang mas lalong mahalin si Emily kasama ang mga anak nila at ng padating pa nilang mga anak na natili pa sila ng ilang minuto sa sementeryo bago sila tuluyang nagpaalam kay Sofia. Handa na si Brando na makilala ang pamilya ng babaeng mamahalin niya habang buhay. Ika nga, if life can remove someone you never dreamed of losing, it can replace them with someone you never dream. Wakas.